Urgente. Nagpapakita ng pagkakabiyak ang ugnayan ng Moscow-Teheran sa pinakasensitibong yugto ng krisis. Ngayong Abril 2026, sinusubukan ng Iran tumugon sa pressure ng militar at pang-ekonomiya mula sa US sa kipot ng Hormuz. Ang pinakakongkretong hakbang na ginawa ng Rusya ay hindi ang protektahan ng kaalyado, kundi ang pag-alis ng kanilang mga tauhan mula sa isang estratehikong pasilidad nuklear. Kasabay nito, pinalalawak ang pahayag na maaaring mapunan nito ang puwang sa merkado ng enerhiya na iniwan ng Teheran. Ibig sabihin, sa pinakamalalang panahon para sa Iran, inabandona ito ni Putin at inuna ang sarili niyang mga interes. Ano ang nangyari? Sa praktika, ang plantang nuklear sa Bushehr, sa timog ng Iran, ay naging malinaw na simbolo ng pagbabagong ito. Ang Rosatom, kumpanyang nuklear ng Russia, ay nag-aalis na ng mga empleyado mula simula ng digmaan at noong Abril 2, ipinaalam na hihiling ito sa Estados Unidos at Israel na igalang ang pansamantalang paghinto para matapos ang paglikas ng mas maraming espesyalista. 2 araw matapos yon, iniulat ng Reuters ang pag-alis ng 170 walang pang-empleyado. Ibig sabihin, noong lumala ang sitwasyon, pinili ng Russia na tiyakin ang ligtas na paglabas ng kanilang mga tao imbes na mag-anunsyo ng matinding tugon para ipagtanggol ang Tehran. Sino ang nasa sentro nito? Si Vladimir Putin, ang Rosatom, at pamunuan ng Iran ay nakikita ngayon na binabawasan ng makasaysayang kaalyado ang presensya nito habang tumitindi ang tensyon. Saan ito mas malaki ang epekto? Sa Bushehr pero pati na rin sa buong baybayin ng Iran na umaasa sa daloy ng enerhiya at mga ruta sa Golpo. Mahalaga ito dahil hindi lang basta detalye si Bushehr. Ang pasilidad ay itinayo ng mga Ruso, pinapatakbo na may malakas na teknikal na partisipasyon ng mga Ruso at palaging itinuring bilang isang mahalagang simbolo ng kooperasyon sa pagitan ng Moscow at Teheran. Binabawasan ng Rusya ang mga tao ron, mabigat ang mensaheng pampolitika. Sa Iran, ang mensahe ay hindi tungkol sa seguridad na pinagsasaluhan, kundi pagkontrol sa pinsala. Bakit? Batay sa mga pampublikong datos sa ngayon, malinaw na ang Rusya ay pinangangalagaan ang mga tauhan nito, diplomatikong kalayaan at posisyong pangkalakalan, imbis na diretsong ipagtanggol ang Iran. Para sa Teheran, ito ay parang iniwan sila. Sa politika, ang pag-abandona sa tiyak na oras ay madalas ito ring na pagtataksil. Kasabay nito, nagsimula na magsalita ang Moscow na tila may nakikitang oportunidad sa gitna ng kaguluhan. Noong Abril 7, sinabi ni Mikhail Mishustin, punong ministro ng Rusya, na nagdala ng bagong oportunidad sa kalakalan para sa Rusya ang kaguluhan sa gitnang silangan. Noong ika-15 ng Abril sa Beijing, sinabi ni Sergey Lavrov na handa ang Rusya na punan ng kakulangan ng mga pinagkukunan ng enerhiya para sa China na naapektuhan ng krisis. Mahalaga ito dahil ipinapakita kung paano ipinuwesto ng Rusya ang sarili nito. Hindi bilang panangga ng Iran, kundi bilang alternatibong tagapagtustos para sa mga naapektuhan ng krisis sa Hormuz. Paano ito nangyayari? Sa pamamagitan ng enerhiya. Habang humaharap ng mas maraming hadlang ang langis ng Iran, lumalaki ang puwang ng langis ng Rusya sa politika at kalakalan. Hindi lang sa salita, nanatili ang pagbabagong ito. Iniulat ng Reuters na ang Sinopec, higanteng kumpanya ng pagdadalisay sa China, ay bumili ng mga kargamento ng langis mula sa Rusya upang palitan ang bahagi ng supply mula sa gitnang silangan dahil mismo sa mataas na panganib sa Hormuz. Ayon sa ulat, madalas kumuha ang kumpanya ng halos kalahati ng langis nito mula sa gitnang silangan, kaya lalo silang naapektuhan ng halos pagsasara ng kipot. Sinong lugi rito? Ang Iran ay umaasa sa pagluluwas ng enerhiya at ang China ang pangunahing mamimili, kaya sino ang nagkakaroon ng puwang? Ang Rusya na lumilitaw bilang tagapagtustos na kayang punan ang bahagi ng kakulangang ito. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang dramatikong pahayag, kundi sa pagsasama ng pag-atras ng Rusya mula sa teritoryo ng Iran at ang pagyusbong ng Rusya sa merkado na maaring mawala sa Iran. Samantala, muling sumiklab ang krisis sa kipot ng Hormuz. Iniulat ng Reuters na hinigpitan ng Iran ang kontrol sa daanan, tinawag ulit ang paghara ng Amerika na pagkapirata, at may ulat ng mga barkong pinaputukan. Ayon sa parehong ulat, ipinatawag pa ng India ang embahador ng Iran dahil sa mga barkong Indian na tinamaan. Noong ika-20 ng Abril, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sinamsam ng Estados Unidos ang isang kargamentong barko ng Iran na ayon sa Washington ay nagtangkang lumusot sa pagharang at tumugon naman ang Tehran sa pamamagitan ng pangakong gaganti.
Ngayon, pumapasok na ang pansamantalang tigil putukan sa pinakamarupok na yugto. Sa intersepsyon ng militar, pagharang sa dagat, bantang pag-atake at humihinang negosasyon, napapaligiran ng Iran na sasakalang kipot at may banta ng bagong opensiba mula sa Estados Unidos. At sa loob naman, napapansin nilang ang Rusya ay hindi kumikilos bilang isang kaalyado na andang sumama sa ganitong labanan. Sa kabaliktaran, ang Kremlin ay nagpapanatili ng diplomatikong pananalita, ngunit ang konkretong ipinapakita ay iba. Pag-atras ng mga tauhan, pag-aalok ng enerhiya sa China at komersyal na pagtingin sa krisis. Dumudugo ang Tehran at hinahanap ng Moscow ang pinakamagandang posisyon sa mesa. Hindi ito abstraksyon. Ganito ang larawan politikal kapag ang kaalyado sa digmaan ay humingi ng suporta, ngunit malamig na kalkulasyon ang natatanggap. Alam ng China ang panganib at sinusubukan itong itulak ang pagbubukas ng Hormuz at negosasyon. Noong Abril 13, sinabi ng Beijing na ang pagharang sa kipot ay laban sa mga interes ng pandaigdigang komunidad. Noong Abril 20, matapos kumpiskain ang barkong kargamento ng Iran, tinawag ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng China ang aksyon ng Amerika na sa pilitang pagharang at nanawagan sa mga panig na maging responsabal. Ipinagtanggol ni Xi Jinping kay Mohammed bin Salman na dapat manatiling bukas ang kipot ng Hormuz para sa normal na paglalayag. Ipinapakita nito ang isa pang aspeto ng problema. Kahit ang pinakamalaking bumibili ng langis mula Iran ay kumikilos ngayon para mapanatili ang daloy ng mga barko at pigilan ng tensyon, hindi para sumama sa komprontasyon kasama ang Tehran. Lalong naiwan ang Iran. At bakit nga ba mahalaga ang lahat ng ito? Dahil ang digmaan ay hindi na lang tungkol sa militar, kundi naging labanan na rin para sa merkado, impluensya at ekonomikong kaligtasan. Ipinakita ng Reuters na halos tumigil na ulit ang trapiko sa Hormuz. 3 beses lang tumawid sa loob ng 12 oras nitong Lunes. At tumaas ng halos 5% ang presyo ng langis dahil sa takot na bumagsak ang tigil putukan. Kapag nakatigil ang mga barko, tumataas ang risk premium at natetengga ang negosasyon. Bawat producer ay sumusubok makakuha ng pwesto. Malinaw na sinabi ng Rusya na gusto nilang sila ang pumuno sa puwang na yon. Ang Iran, sa kabilang banda, kailangan nilang magbenta, kailangan nilang makahinga at kailangan nilang patunayan na may kontrol pa rin sila sa bahagi ng laro. Habang humihigpit ang pagharang, humihina ang kanilang posisyon. Sa huli, ang tanong na sino ang nagtaksil sa kanino ay maaring magresulta sa malakas na headline. Pero ang talagang mahalaga ay ang mga nakikitang galaw. At ang mga nakikitang galaw ngayon ay ito. Umaalis ang mga Ruso mula sa buher. Sinasabi ng Moscow na maaari nilang supplyan ng China, pinalalawak ng mga Chinese refiner ang pagbili ng langis mula sa Russia, at muling may tensyon sa Hormuz. Nang hakong tutugon ng Iran matapos kumpiskahin ng Estados Unidos ang isa nilang barkong pangkargamento, kaya nanganghanib ang tigil putukan na inanunsyo noong Abril 7. Humina na ang pag-uusap sa Islamabad at binigyang diin ni Donald Trump na magpapatuloy ang blockade kahit walang garantiya na mapapalawig ang tigil putukan. Sa oras na pinakakailangan ng Tehran, umatras ang Moscow sa laban, nagsalita bilang isang pandaigdigang tagapagtustos at ginawang oportunidad ang kahinaan ng kaalyado. Iyan ang dahilan kaya sumabog ang kwentong ito. Hindi lang ito tungkol sa mga Ruso na umaalis sa Tehran. Ito ay tungkol sa pagkatuklas ng Iran sa pinakamasamang sandali na mas nag-iisa pala ito kaysa sa inaakala.